Yung mga bata, pakainin mo muna. Dahil yung anak mo. Ate Melindy, pakainin mo muna yung anak mo. In-expect mo ba ito mangyari sa buhay nyo? Kuya. Ha? Kahit kami, natutuwa kami na nagkaroon kayo ng ganito, no? Kasi, pakainin mo muna yung mga anak mo. Kaya mag-ano ka muna, Rodel. Magkain muna kayo ng merenda. Imagine mo mga kabayan. Ang hirap pagka mahirap yung buhay. Kuya Rodel, na-in-expect mo ba ito na mangyari sa buhay nyo ito? Ha? Ano ang pinaka-plano mo talaga sa mga anak mo? Ang pangarap talaga ng mga anak mo na mailapit dito sa eskwelahan. 1954 Marso 24. Kasi mga kabayan, matagal na talaga itong hinihiling ng kanyang mga anak na mailapit sa school kasi gusto mag-aral ng mga bata. Kaya po mga kabayan, hindi niya in-expect na dumating ito sa buhay nila na ang pangarap ng kanyang mga anak, yung hiniling ng kanyang anak sa kanya ay natupad sa pamagitan po ng misyon natin. Kaya ito kuya, malaking tulong ini sa inyo. Ikaw lang ang may bahay na ganito dito sa taas ng bundok. Oh? Ano lang yung Hindi ka makapaniwala na mangyari ito sa buhay mo. Ang Panginoon talaga ay gumagawa talaga yan ng paraan kung paano masuklian yung paghihirap nyo, pagtsatsaga sa kahirapan ng buhay. Hindi nyo magawa yung mga gusto ng yung anak tulad yan, lumipat dahil wala kayong maipagawa talaga ng bahay. Kaya ito ngayon, meron na. Ay, yung pinakahanap buhay nyo talaga sa bukid, uling sa kapanguma. Example, tulad yan, pumapasok yung mga anak mo, madaling araw pa, hinahatid mo dyan sa bukid or si Mrs. mo na nagapunta dito, bumababa? Kay sa ulingan ko dahil huwag pa kasi nakatlaw sa ulingan na. Sabi po niya mga kabayan, wala pang araw, nandun na sa ulingan, kaya yung mga bata na po niya, yung mga anak po niya ang pupunta ng school. Imagine mo yan, sobrang pagsisikap talaga nila. Kaya lang, di niya lang talaga kaya, wala talaga siyang ibang paraan na kahit anong sikap niya, hindi niya magawang makabuo sila ng bahay. At least ngayon, okay na kuya. Yung bahay niya doon, anong itsura na? Di ko kayang puntahan yung lugar niyo, grabe. Grabe, sobrang layo. Anong sitwasyon ng bahay? Gusto namin ma-imagine Ano yung titirhan nyo doon? Ano lang, kawayan ng kanan ng tao. Ano yung dingding? Kawayan kanan. Kung na-estaran nyo naman, ito lang Julia. Ayot kayo sa simana nga, wala sa mga pasag. Ayan, sabi mo mga kabayan, walang linggo na walang simana na hindi nagkakasakit yung anak mo dahil sa layo. Bangon sa akong kabok na ang akong anak na laki sa to. Nadula man bangon sinisling nila sa gimbalayan nila. Ay be, wala yung una mong anak? Panganay mong anak? Ikatlo, lalaki. Tapos sa sobra kong kadlok na base ang natabo sa akong anak na laki, nasundan pa. Rason ko nga, bisan diin lang kami, dinbiyaan ako wala yung tukod. Ay, gano'n. Napakahirap talaga ng sitwasyon nila mga kababayan. As in, nakita natin na, sabi ko nga, napakahirap ito para sa mga bata, no? Oo. Tapos, hapon lang yan
ano man aming matulugan, importante lang maging mayo, kinalawas, ano nga mo sitwasyon. Hindi man mayo lang ilakalawasan. Pero kayo dati, nakakapag-aral din kayo? Grade 4 lang kasi. Grade 4? Bakit hindi po kayo nakapagtapos? Sa bukid din kayo nakatira noon? Hindi na, Gidyapon. Doon pa rin. Ayun din ang naging dahilan siguro kaya di ka nakapagtapos na ano? Oo. Sa layo o Grade, sa sobrang ikalayo ka. sobrang layo? Nakuhaan akong base na ako sa una, grade 1, dito katuig. 8, pero bangon sa kalayoon ang inangadalan ng lugar. Jabawan ginahalin sa balay hasta sa tatapusan ginabungyod-bungod sa Pataklaron. Grabe pala yung sitwasyon din dun talaga. Agyan man sa akong kabataon, agyan sa po. Ayaw niya po yung mga bayan na maranasan ng kanyang mga anak yung naranasan niya. Yung naranasan nilang mag-asawa. Kasi napakahirap talaga. Siguro ito yung blessing ni God kung paano kayo maiahon sa buhay kahit paano meron kayong tahanan. Akong tubang daw na lang nagpuli pili nga pang baklaw na nga balay ito para madala ko sa umor sa isa bakit kaya man tanak ay sigado ko Ay grabe naman. ang dua ko naman niya bang balay ka makapang para makaskilak verme kung kasakit akong tiil kagkaado ng alakat si kabus sa pangitan-an. Grabe po mga kabayan. Kung translate ko sa Tagalog po kami sinasabi ni Kuya. Yung panganay niya, humiling sa kanya na mailapit sila sa school, tumira sa malapit sa school para ay makasama siya sa honor. Imagine mo yan. Kailang yung tatay, wala po talagang kakayahan para maibigay sa anak niya kasi nga hirap na hirap sa buhay, wala silang panggastos, wala silang lupa dito sa area, wala talagang as in excuse me po, kahit na pang bili ng yero, wala mga kabayan, kahit sa pagkain na hirap sila. Kaya ngayon yung bilang isang tatay, napakahirap mga kabayan na hindi mo maibigay sa isang anak mo yung hinihiling, no? Pero ito, malaking tulong na ini, no? Hindi lang ito ang tulong na darating sa inyo, magkaroon pa ng mga pangkabuhayan ninyo dito para mas makatulong sa inyo. Diba, Kuya? Kaya, tiwala lang, magdasal. Kasi nga, isa ito sa mga hindi natin inaasahan na darating mga tulad nito. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon talaga. At sa mga mission na tulad nito, sa aking mga sponsors, talaga sila ang naging daan para ay mapabilis ang pagbigay ng aksyon dito. Kaya na kung nagkita doon, si Roy, siya nagpaabot na mabulitan ng pamilya. Well, hindi rin paabot na ang natabo ko ng amin. Ang pinapangalit ng lata daw dinatag na wala sa menhimo. Talagang hindi po niya in-expect mga kabayan na mangyari ito sa buhay po nila, na dahil sa kahirapan na kanilang naranasan at ito'y biglang dumating yung ganitong klase sa buhay nila. Kaya isang blessing ito. Kuya, i-ano natin to kung anong pwedeng maitulong namin para sa nyo, sa panghanap buhay nyo, para sa mga anak. Alam ko marami din po ang makakatulong din po dito para sa pag-aaral ng mga anak mo. Kasi nakita naman namin na ikaw din, di mo na pinabayaan yung anak mo. Magawa ka ng paraan kung paano sila may taguyod. Kaya lang yung kakayahan mo na bigyan ng maayos, no? O maibigay yung hiling ng mga anak mo na hindi mo kayang maibigay kasi dahil sa kahirapan. Okay na ito, Kuya. Pwedeng mag-garden dito si
salamat din po tayo kay ating Ma'am Michelin Valiente. Siya po ang nagpatira dito. Ito na yung drum. Pahakutan natin ng tubig. No? Mga kabayan. Ang merinda. Ram. Sana. Ito na merinda na in-order natin. Ilang piraso yan? Tingnan mo daw. Ha? 5 piso isa niyan. O, kainin natin na. Ipakainin mo na. Oh. Ang bata, pakainin mo. Mga bata, pakainin mo muna. Ayan po mga kababayan, no? Talagang hindi po ini-expect ng pamilyang ito na darating ito sa buhay po nila, mga kababayan. Kaya napakalaking tulong, no, mga kababayan, sa nangyari ito sa kanila buhay po nila. At no, maswerte talaga sila dahil ito ay dinala dito ng Panginoon, yung mission po natin, mga kababayan po natin. Bagong panimula ito sa buhay po nila, mga kabayan, para sa mga anak ni Kuya Rodel at ni Ate Melinde. Thank you very much po sa lahat ng ating mga kaibigan. Grabe.